Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Guilty ang hatol ng korte kina Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa para sa kasong isinampa ng TV host na si Bong Navarro. Hanggang 40 taong kulong ang sintensya sa kanila para sa tinawag ng korte na planadong pagkulong kay Navarro noong 2014 para hut-hutan siya ng pera. Hawak na ng mga otoridad si Cornejo at isa pang kasama, pero tinutugis pa si Lee at isa pang hinatulan. At nakatutok si Salima Refra. Nakaposas at hindi na nakapagbigay ng pahayag ng inilabas sa mga pulis sa Taguig Regional Trial Court ang model na si Denise Cornejo. Kasunod yan ng hatol na guilty beyond reasonable doubt laban sa kanya kay Cedric Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero para sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng host na si Bong Navarro. Agad siyang pinaaresto, gayon din ng kapwa convicted na si Ras para pagsilbihan ang sentensyang reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ayon sa Taguig RTC Branch 153, maliwanag na pinagplanuhan ng mga akusado ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para hututan siya ng pera. Patunay ayon sa korte ang naging asal nila bago, habang at matapos gawin ang krimen. Sabi pa ng korte, inakit ni Cornejo si Navarro para pumunta sa kanyang condo unit para makorner ng mga kasama niya at mahututan ng pera kapalit ng pagbawi sa blotter laban kay Navarro. Nakita pa raw sa text message ni Lee kay Navarro ang bank account ni Cornejo kung saan dapat ipadala ang hinuthut na pera. Mula sa korte ay idiniretso sina Cornejo at Raz sa Taguig Police para sa mugshot at medical process. Pagkatapos ay dadalhin si Cornejo sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong. Si Raz naman sa Bilibid sa Muntinlupa. Kanselado na ang piyansa ng 4. Hindi pinagbigyan ng hiling nilang ma-extend ang bail dahil guilty beyond reasonable doubt ang hatol laban sa kanila. Iniutos din ng korte na isyuhan ng arrest warrant sina Lee at Guerrero na hindi dumalo sa promulgation kanina. 2014 pa may active hold departure order laban kay Lee. Nasa immigration lookout bulletin rin ang pangalan nila ni Guerrero. Nakakating na rin po sa kaalaman ni Ginoong Lee at ni Ginoong Guerrero na nag-issue po ng warrant of arrest po ang korte. So it will be in their best interest na mag-voluntary surrender na lang po sila. We are very confident that they will be able to do their job, which is to locate the remaining accused who are now at large. Inutusan rin ng korte ang 4 na nahatulan na bayaran si Navarro ng kabuang 300,000 pesos. Ang mga hakbang noon ng kampo ni Cornejo at Lee ay kadikit naman ng alegasyon ni Cornejo laban kay Navarro na nauwi sa kasong rape at acts of lasciviousness na dinismiss na sa DOJ pero binuhay ng Court of Appeals. Gayunman, noong February 2023 ay sinabi ng Korte Suprema na inconsistent, hindi malinaw at kaduda-duda ang mga pahayag ni Cornejo sa korte. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Bong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Bong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Inaasahan na ng kampo ni Navarro na aapila ang kampo ng 4 na nahatulan na patuloy namin kinukuhanan ng panig. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. 10 taong gumulong ang kasong isinampa ng TV host na si Bong Navarro laban kina Denise Cornejo at Cedric Lee na nagugat matapos umanong bugbugin at kikilan si Navarro ng grupo ni Lee. Ang balik tanaw sa isang dekadang legal dispute ng dalawang panig sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa kuha ng CCTV video noong gabi ng January 22, 2014, makikitang pumasok ang aktor na si Bong Navarro sa lobby ng isang condominium sa Taguig City pasado alas 10 ng gabi, bit-bit ang isang paper bag.
Sa video na kuha sa loob ng elevator, makikitang lumabas si Navarro sa palapag ng kondo, kung nasaan ang unit ni Denise Cornejo. Wala pang 1 minuto, sumakay si Cornejo sa elevator at dumiretso sa ground floor. 10:41 p.m., unang dumating sa kondo si Cedric Lee at bumaba sa floor kung nasaan ang unit ni Cornejo. At magkakasunod na dumating ang mga kasamahan ni Cedric, kabilang ang kanyang kapatid na si Bernice Lee. Matapos ang mahigit 30 minuto, ibinaba ng grupo si Navarro mula sa condo unit na tila nakagapos ang mga kamay. Nakapalibot kay Navarro ang grupo ni Cornejo at Lee. Nakuhaan din ng CCTV ang paglabas nila ng condo kasama si Navarro. Kasunod nito, nagdemandahan sina Navarro at Cornejo. 6 na araw matapos ang insidente, nagsampa ng reklamo ang NBI sa DOJ laban kina Cornejo, Lee at 5 iba pa kaugnay ng pananakit kay Navarro. Batay sa salaysay ng aktor, binugbog at pinagbantaan siya ng grupo ni Lee sa loob ng kondo ni Cornejo at nang isakay sa van ay hiningan ng pera kapalit daw ng kanyang kalayaan. Sabi naman ng grupo ni Lee, dinetain nila ang aktor bilang citizen's arrest dahil sa umano'y panggagahasa ni Navarro kay Cornejo. April 4, 2014, kinasuhan sina Cornejo, Lee at 5 iba pa ng serious illegal detention for ransom. Na-dismiss ang kaso laban kay Bernice Lee at isa pang akusado. April 26, inaresto sina Lee at Raz sa Samar. Matapos ang mahigit 1 linggo, voluntaryong sumuko si Cornejo. September 2014, pansamantalang nakalaya ang mga akusado matapos payagang makapagpiyansa ng tig-1,250,000 piso. October 2022, ibinasura ng Court of Appeals ang motion to dismiss ng panig ni Lee. 10 taon matapos ang insidente sa condo sa Taguig, hinatulang guilty sina Cornejo, Lee at 2 iba pa para sa kasong serious illegal detention for ransom. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Naging emosyonal si Vong Navarro nang magbigay ng pahayag matapos mahatulang guilty sina Cedric Lee, Denise Cornejo at 2 iba pang sangkot sa kanyang isinampang kasong serious illegal detention. Sa programa niyang It's Showtime, magpasalamat ang aktor sa lahat ng sumuporta sa kanya sa pinagdaanang pagsubok, lalo na ang kanyang may bahay na si Tanya. Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan niyo yung pasensya niyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster pinagdaanan ko, ang hirap explain, pero minsan sabaw ako dito eh. Pero nandiyan kayo, kahit yung mga bitaw ko, mga hirit ko, sablay, papuntang norte, papuntang south. Di ko alam, pero nandiyan kayo to support me. Dahil alam kong mahal na mahal niyo ako. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo, pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Ayaw mong bumawi ako sa'yo. Sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat. Nababahala ang isang barangay sa Maynila dahil sa mga nahulikam na nakawan. Sangkot ang ilang menor de edad. Isa riyan, 12 anyos pa lamang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Habang tahimik at walang tao, payukong pumasok sa pweseng ito sa isang palengke sa Quiapo, Maynila ang isang bata. Naghalughog siya pero mayat mayaring sumisilip sa labas. Aligasyon ngayon na may-ari ng tindahan na walan siya ng 1,700 pesos at ilang gamit. Kinuha umano yan ng bata na 12 anyos lang. He is a regular bata here na naglalaro. Pero hindi natin siya client, hindi natin siya residente. Sa barangay hall, nagkaharap ang may-ari ng tindahan. Gayon din ang bata kasama ang kanyang ina. May naabutan ng 300, 100, ng libre ng mga barkada, kumain doon. Hindi maibalik ng bata ang ninakaw na pera, pero nagkaayos pa rin dahil ginawa ng paraan ng ina nito. Nasaktan ako kasi hindi ko expect talaga na magagawa rin ng anak ko yun. Sinala ko yung cellphone ko, tapos naghanap ako ng kulang pa. Para lang makuha ko siya. Kasi kung hindi ko siya makukuha, maano po siya sa akin eh. Gustuin ko man po siya mapunta doon para lang po magtinoy. Pinakiusapan ko sila na sana wag na maulit. Pagka naulit yan, I have no choice. Papadala natin sila sa Manila Boys Town sa Marikina. Ikinabahala yan ng barangay, lalo't nitong Enero lang ay may menor de edad ding nahulikam na nagnakaw sa isang tindahan.
May isang batang nahulikam din sa pagnanakaw pero tila may kasabwat na nakatatanda. Hinahanap na nila ang tila mag-ina. Madalas kasi yan magkasama. So, once na lumakad sila, ang spotter is yung adult, yung nanay o kung ano pa man yung ituturo niyo sa bata, bata ang kukuha. Paalala ng barangay, hindi porke bata ay ligtas na sa pananagutan. Kabahagi ng kanyang kapilyuhan, ng kanyang kabataan na hindi dapat niyang kalakihan. Na ngayon pa lang, dapat swetuhin na natin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nasa kote sa Pasay ang isang wanted na gumagamit umano ng pangalan ng ilang opisyal ng gobyerno para makapanloko. Nakatutok si John Consulta. Tinangkapang pumalag ng target ang operasyon ng MPD Special Mayor's Reaction Team sa hotel na ito sa Pasay City. Pero sa huli, hindi rin siya umubra. Ayon sa MPD Smart, nakakuha sila ng info na nasa isang hotel sa Pasay City ang naturang suspect na wanted sa kasong estafa. Nag-conduct tayo ng surveillance and casing and positively na-locate po natin and na-identify po natin yung hinahanap po natin na tao. Na-serve po natin yung warrant of arrest ng subject person natin for the crime of estafa. Ayon sa mga otoridad, ang modus ng suspect mag-name drop ng mga pangalan ng matataas opisyal para makumbisi ang mga biktima na mag-invest sa mga project na bogus naman pala. Upon record check, meron siya mga previous cases. Itong warrant of arrest na to is for the case of estafa. Yung mga previous cases niya is estafa rin. Sinubukan namin kunin ang panig ng suspect pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Nakakulong siya ngayon sa tanggapan ng MPD Smart sa City Hall ng Maynila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tataas pa po ang singil sa kuryente sa gitna ng mataas na demand kahit pa may hakbang ng ikinasa sa presyuhan nito kung may red alert. Kaya pakiusap ng Energy Regulatory Commission sa mga distribution utility tulad po ng Meralco, utay-utayin ang dagdag singil. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kukunan sana na. Mula 1,800 pesos na electric bill ni Rose noong Enero, naging higit 3,000 pesos nitong Marso at sumipa sa higit 4,000 pesos nitong Abril. Yung pangkonsumo namin, nabawasan na pagkain, saka bayarin sa lahat. Iniinano namin na hati-hati namin para lang dyan na maano namin yung kuryente. Pero hindi diyan natatapos ang kalbaryo ni Rose at maraming Pilipino. Nitong Abril, ilang ulit nagdeklara ng yellow at red alert sa Luzon, Visayas at Mindanao ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa pagdipis ng supply ng kuryente. Ang pagtaas ng demand sa kuryente nasabayan daw ng pagpalya ng ilang planta. Expected naman na wala yung mga large hydros natin. Ang hindi natin inasahan, pati yung mga coal and natural gas ay biglang nawala. No? Ang pumasok, ang sumalba sa sistema, kaya hindi tayo nagka-system-wide na mga blackout, ay yung ating mga diesel plants. Alam naman natin mas mahal yung fuel ng mga diesel plants. Kaya tumaas ang presyo ng kuryente sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market na isa sa binibilhan ng kuryente ng iba't ibang distribution utilities gaya ng Meralco at mga electric cooperatives sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, mararamdaman ito sa ating paparating na electric bill. Merong pagtaas. Hindi pa lang natin ma-estimate ngayon kung gaano kataas kasi po iba-iba yung presyo ng ating 141 distribution utilities in the country. Ang kailangan, siguro, ang babantayan nga yung pagtaas ng mga meron tayong mga utilities na fully exposed to WESM, 100%. Ang WESM ay nagsisilbing daan para sa trading ng kuryente sa pagitan ng buyer at seller. Kapag mataas ang supply, bumababa ang presyo ng kuryente at kapag manipis ang supply, nagmamahal ito. Ngayong araw nga, nagdeklara ng yellow alert ang NGCP sa Luzon Grid sa pagitan ng alas 3 at alas 4 ng hapon dahil sa manipis na supply.
normal na ang pagdipis ng supply ng kuryente kapag summer months. Pero ngayong taon na ito, mas dumalas daw ang pagdedeklara ng yellow at red alert. Kaya para daw maprotektahan ng mga consumer, sususpindihin muna ang presyuhan sa WESM kapag nakadeklara ang red alert. Kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert. Paglilinaw ng ERC, makabibili pa rin ng kuryente sa WESM pero iiral na yung administered price na itinakda ng ERC. Meron ding secondary price cap para naman malimitahan ang taas presyo. Dahil inaasahan pa rin ang pagtaas ng electric bill sa Mayo, nakiusap ang ERC sa distribution utilities na kung pwede utay-utayin ang pagsingil sa mga customer. Ang Meralco, bagamat may ibang pinagkukunan ng kuryente bukod sa WESM, handa raw hanapan ng paraan para hindi mabigatan ang kanilang mga customers. Yung prior supply month, which is April, yan ang may impact doon sa magiging bills for May. Historically, kapag merong biglang sudden surge in the price of electricity, we have always been proactive in seeking ways na makusyon natin o kahit paano ma-manage natin yung impact. Sakali man magkaroon ng significant rate adjustments. Aminado ang ERC at Meralco na panandali ang solusyon lamang ito. Ang kailangan daw ay dagdagan ang supply ng kuryente sa bansa para mapababa ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Simula na ngayong araw ng mas pinaagang pasok sa mga tanggapan ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para bawas traffic sana tuwing rush hour. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kung noon halos wala pang tao alas 7 ng umaga, kanina, abala na ang ilan sa Manila City Hall. Unang araw kasi ito ng pinaagang oras ng pasok at uwi ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ang misyon, hindi na pasabayin sa rush hour ang karamihan sa mahigit 100,000 kawani para makabawas sa traffic. 4 p.m. naman imbes na 5 p.m. ang kanilang uwian. Pag alas 5 ka alis, matraffic, mahirap sumakay, ganun. Di ba pa isa makakarating ka sa bahay, mga alas 8 na. Ngayon itatry namin ng 7 to 4 kung okay lang o ano. Iwas traffic, tsaka madali ka makauwi. Kasi 7 to 4 Cavite pa po kasi ako nanggagaling Sa karanasan ko naman, okay naman dahil maaga pasok, lalo ng pag mainit. Ganito ang sitwasyon pagpatak nga ng alas 4 ng hapon. Sa San Juan City Hall, marami ang nagmamadali lang mag-log out para hindi abutan ng rush hour sa pag-uwi. Pinag-aaralan ng Metro Manila Council o MMC at MMDA ang epekto ng bagong schedule sa traffic. Hindi lang kasi mga kawani ang inaasahang mababawas sa rush hour. Kapag ang mga City Hall po ay nagbubukas ng 7 a.m., ibig sabihin yan, yung mga magtatransact sa City Hall ay mas maaga rin pupunta sa aming mga tanggapan upang makipag-transaksyon sa anumang kailangan nilang serbisyo, makakabawas din yan sa mga sasabay pa doon sa rush hour. Pero sabi rin mismo ng MMC hanggang alas 5 pa rin ng hapon ang mga mahalagang serbisyo na tatauhan ng skeletal workforce. Depende sa LGU kung anong mga serbisyo yan. Anong mga vital offices na kinakailangan, meron pa rin tayong skeletal force. Yung ating Business Permits and Licensing Office. Ganon din po sa ating Treasury Department, yung mga magbabayad ng buwis, ng real property tax, Assessor's Office, yung mga magpapa-assess ng kanilang mga lupa, ang ating City Health Office. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Mariing hiningi ng Pilipinas sa China na agad nang lisanin ng Baude Masinloc o Panatag Shoal, pati ang mga lugar na malapit dito. Pinarating yan ng Department of Foreign Affairs nang ipatawag ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Manila na si Zhou Ziyo sa isang pahayag. Sinabi ng DFA na ipinrotesta nito ang mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese militia o Chinese Maritime Militia vessels noong isang araw habang papunta ng Panatag Shoal ang mga barko ng Pilipinas. Ipinarating ng DFA na dahil sa panghaharas,
pagbangga at paggamit ng water cannon sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagtamo ng sira ang mga ito. Mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, umabot na sa 153 ang inihaing diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China. Pagtira sa malalayong target na nasa dagat ang pinagsanayan ngayong araw sa balikatan exercises. Ang gamit isang bagong rocket system ng Amerika. At mula po sa Quezon, Palawan, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, sa isinasagawang balikatan exercise ngayong araw ay nakafocus sila sa mga target sa dagat. Dito rin nakita ang pagpapaputok ng makabagong artillery ng Amerika. Kahit malakas ang ulan, umalingaw-ngaw at gumuhit sa himpapawid ang pinaputok na rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army. Isinagawa ito sa Kampong Gulay, isang barangay sa gilid ng West Philippine Sea dito sa Rizal, Palawan bilang bahagi ng pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ang HIMARS ang unang tumira sa kunwari papalapit na kalaban na nooy nasa West Philippine Sea. Sunod na maririnig ang putok naman ng 105mm howitzer ng Philippine Marines. Para naman ito sa mas malapit na target sa dagat. Nakita naman ang maraming ilaw sa himpapawid. Ito ang Star Cluster na pinapuputok ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para makita ang kalaban. Kanina nung napakalayo pa ng mga kalaban na narito sa bahagi ng West Philippine Sea, yung HIMARS muna ang tumira sa mga kalaban. Kasunod nito yung 105 howitzer ng Philippine Marine Corps. Pero kapag dikita na ang laban, ang bumabakbak sa ngayon ay yung ground troops sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakatago dito sa mga halaman at damuhan sa gilid ng beach. Bukod sa mga machine gun, rifles, grenade at rocket launcher, kasama rin sa aksyon ng isang tangke para gapiin ang kalaban. Ilang bangka na nagsilbing target sa dagat ang napuruhan. We are simulating a threat coming from the seas to our shorelines. And so we are using our multi-domain capabilities to defend our sovereignty. And for our HIMARS, what we do is we work as a close part of that combined joint task force to really look at a potential adversary as we look at protecting the sovereignty here. Ang dalawang hovercraft na ito galing sa isang US Navy ship na nakahinto sa West Philippine Sea. Mula sa dagat, diretso sa pampang ng Kampong Gulay ang amphibious vehicle. Lula nito ang dalawang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System. In order to get the HIMARS down here, we flew them down from Luzon into Palawan, got off the aircraft, put it on a ship via LCAT, moved it down the coast off of the LCAT, and then here on the beach. Sa nakitang performance kanina ng HIMARS, mainam daw na magkaroon nito ang bansa para higit na pagtibayin ang ating external defense. Any new equipment will be beneficial to the armed forces, not only for the Marines. We also welcome that kind of hardware. Ang mga armamento nakaharap sa West Philippine Sea kung saan nadadalas ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Kung titingnan sa mapa, katapat ng Rizal, Palawan ang Ayungin Shoal, nakalapit din ang Panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating exclusive economic zone. Tinanong ang AFP kung hindi kaya masamain ng China ang nakaharap na kanyon sa West Philippine Sea. It is very speculative. This is quite a distance. And we are only firing within our maritime zones and our territory. Vicky, mula dito sa Palawan, inaasahang dadako naman ang pagpapatuloy ng balikatan exercise dyan sa mainland Luzon sa mga susunod na araw. Yan ang latest mula dito sa Palawan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Good
Good evening mga kapuso! Angat na angat ang ganda ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa kanyang latest makeup transformation na may almost 50 million views na. Tila may fountain of youth nga daw si Marian na halos di nagbago ang itsura ng unang gampanan ang Marimar 17 years ago. Makichika kay Nelson Canlas. Bow to the Queen dahil tapos na ang laban. Yan ang hirit ng ilang netizen sa halos 50 million online views sa Facebook at mahigit 11 million views on Instagram na latest makeup transformation video and Marimar throwback post ni Marian Rivera. Actually, nung ginagawa namin yan, sabi ko nagpa-flashback sa akin yung 2007 na ginawa ko si Marimar. Na parang sabi ko, ang tagal na panahon na pero nasa puso ko pa rin talaga siya. Sana all ang tugon ng marami dahil 17 years na ang nakalipas since umere ang Marimar, halos walang nagbago sa kanyang itsura. Paano ba niya na-maintain ang kanyang fresh and youthful looks? Ano ba? Paano ba? Wala eh. Kailangan siguro masaya ka sa ginagawa mo, inaalagaan mo mabuti yung sarili mo. Pag sinabi ko inaalagaan yung sarili, siguro inside and out dapat. At ang bagong assignment for Yan Yan, gusto kong i-challenge ang kaibigan namin si Ate Marian Rivera na gawa ng steps ang song namin na Could Be Something. You made me believe in love. bagong dance challenge sa kanta ng Filipino indie folk pop band na Ben and Ben. Yung mga kaibigan kong Ben and Ben, ay ito na. Siyempre sabi ko, paano ba naman? Hindi ko sila mahihindihan kasi malakas yung mga yan sa akin. Kaya, nako, challenge accepted yan. So, bibigay ka sa challenge? Naman! Sila pa ba? Kaya abangan nila yan. Bukod sa mga inaabangang TikTok entries, marami rin ang nakasubaybay sa umiinit na kwento ng My Guardian Alien at maghanda na raw sa mga kakaibang plot twists sa Kapuso Primetime Series. Ang dami pang mangyayari na talagang hindi nila ine-expect na yung mga twist talaga siya. Tsaka abangan nila yung banggaan namin dito ni Max Collins. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.